Now I am the sixth reporter of Group 5. So my assigned topic is ang 6153, Section 173 and Section 174. So mag-una ta sa Section 153. So kining Section 153 is withdrawal of foreign corporation subject to existing laws and regulation. So ang pasabot ani is mao kini ang pag-process kung unsaon sa usa foreign corporation paghunong sa ilang negosyo sa Pilipinas. Ang foreign corporation mao ni sila ang kumpanya nga gikan sa laing nasod pero adunay operasyon o negosyo diri sa atong nasod. Kung gusto na nila mohawa o magsira sa ilang negosyo diri, dili sila pwede nga kalit lang mawala. Kinahanglan sila mangayo og permiso sa Securities and Exchange Commission pinaagi sa pag-file og petition for withdrawal of license. Apan before sila tugutan sa SEC, kinahanglan una nila mahuman ang tanan nilang responsibilidad diri sa Pilipinas. Mao ni ang meaning sa part nga all claims which have accrued in the Philippines have been paid, compromised, or settled, like utang, buhis, sweldo sa empleyado before sila maka-stop sa negosyo o muhawa sa nasod. So proceed ka sa all taxes, imposts, assessment, and penalties if any lawfully due to Philippine government or any of its agencies or political subdivision have been paid. So ang pasabot ani is before makaundang og negosyo ang usa ka foreign corporation sa Pilipinas, kinahanglan una nila bayaran tanan nilang obligasyon sa gobyerno sama sa taxes, penalties ug ubang bayranan. Kinahanglan usab nila ipahibalo sa publiko pinaagi sa pag-publish sa ilang petition sa newspaper once every week sulod sa tulo ka sunod-sunod nga semana. So proceed ta sa it is discretionary upon the state to grant foreign corporation the privilege of engaging in business in the Philippines. The foreign corporation must comply with the rules prescribed by the SEC. So ang pasbutaan is kaya ang gobyerno sa Pilipinas adunay katungod kung tugutan ba o dili ang foreign corporation nga magnegosyo diri sa atong nasod. Dili sila pwede diretsong operate kung wala mosunod sa mga rules sa Security and Exchange Commission o SEC. So sa after the license is issued, however, the foreign corporation may voluntarily leave the country at its discretion. So ang pasabot ani is kung nahatagan na og license ang foreign corporation nga magnegosyo sa Pilipinas, pwede na sila mismo mupili kung kanusa sila mohunong kumuhawa sa nasod. Wala sila mupugsa nga magpadayon sa negosyo kung dili na gusto. Mao na siya ang buot pasabot sa ikaduha nga explanation. So proceed ta sa Section 173, outstanding capital stock defined. So ang pasabot ani kining outstanding capital stock defined is mao kini ang tanang shares nga na-issue na sa mga stockholders o subscribers bisan fully paid o partial pa lang ang bayad. Apil tanan gawas lang sa treasury shares kay kana gibalik naman sa corporation. Muna siya ang both ikasabot sa Section 173. So proceed ta sa outstanding capital stock as defined in this section includes all shares of stock issued to subscribers or stockholders of a stock corporation which are fully paid. So ang pasabot ani is ang outstanding capital stock apil ang tanang shares nga nahatag na sa stockholders o subscribers bisan fully paid na o partial pa lang ang bayad basta naa sila'y kasabutan o binding subscription agreement sa corporation. Ni siya ang pasabot sa outstanding capital stock. So sa ikaduha is the term refers to the total shares, that is the number of shares and trusts. Those includes
unpaid subscription except when the subscription agreement provides otherwise. So ang pasabot ani, ang total shares includes tanang shares nga na-subscribe na bisan wala pa mabayari og buo. Apil gihapon ang unpaid subscription basta wala giingon sa subscription agreement nga dili siya i-appeal. So sa ikatulo is ang except treasury shares. This section makes no distinction between the different classes of shares. So ang pasabot ani is ani kay gawa sa treasury shares tanan classes sa shares parehas ra og pagtan-aw sa balaod og i-count ang outstanding capital stock walay pili common shares ba o preferred shares. So mo na siya pasabot sa section 173. So dirita sa section 174, designation of governing boards. So ang pasabot sa section 174 is mao kini ang non-stock o special corporation. Pwede mo pili og lain nga ngalan para sa ilang governing board. Dili kinahanglan board of trustees and ang gamiton. Pwede nila usbon depende sa ilang articles of incorporation o bylaws. Mao na siya ang designation of governing board sa section 174. Amen. So proceed sa this provision only covers non-stock corporation and special corporation. So ang pasabot sa first instance is kining provision para ra sa non-stock corporation o special corporations, dili ni applicable sa ordinary stock corporation. Mo na siya ang pasabot sa first instansya. So sa ikaduha instansya is it accommodates the practice is various non-stock corporation where their governing board are called by a name other than as board of trustees. So ang pasabot ani is kay gi-allow sa balaod nga ang mga non-stock corporation dili kinahanglan tawgon ilang governing board o board of trustees lang. Pwede sila mogamit og lain nga ngalan depende sa ilang organisasyon o tradisyon. So sa ikatulo is ang the governing board of a non-stock educational corporation may be designated as board of regents, board of governors, or etc. So sa ikatulo, ang pasabot ani lastly, ang pasabot sa non-stock educational corporation sama sa schools o universities, pwede dili board of trustees ang tawag sa ilang governing board. Pwede nila tawagon og board of regents o board of governors depende sa unsay gamit sa eskwelahan. And mao ra to ang akong report, ma'am. Thank you.